Nagtaka nga ang nanay ni Pilo nang makita siya nito na may dala-dala ng galon ng mga tubig. Ang alam niya kasi ay wala pa ito at kanya na nga sanang hahanapin. Kaya napaisip ito kung papaanong nangyari iyon. Kinagabihan, maagang nakatulog ang nanay ni Pilo dahil sa napagod ito sa ginawang pamimitas ng mga gulay sa kanilang hardin. Sinamantala naman niya pagkakataon na yon upang makaalis. Kaagad niyang tinungo ang bahay nila Aling Epang. Nang dumating siya doon, ay napansin niyang napakatahimik na at nakapatay na rin ang ilaw. Maya-maya ay mayroon siyang narinig. Nung una ay hindi pa niya mawari kung ano ang tunog na yon. Pero napapansin niyang parang papalapit na iyon ng papalapit. At habang papalapit ay lalo iyong lumalakas. Hanggang sa nakita na niya kung anong lumilika ng nakakabinging tunog na iyon. Mga paniki, isang katerba at di mabilang na mga paniki. Biglang napadapa si Pilo nang subukan siyang daanan at patamaan ng mga ito. At nang lumampas sa kanya, ay mabilis ding nagmaniobra ang mga ito at babalikan na naman siya. Kung kaya naisipan niyang kaagad na maglaho. Nakita ni Pilo na mayroong biglang nagliwanag sa may gawing likuran ng bahay nila Aling Epang. Nagmamadali siya at kaagad niyang tinungo iyon. Paghawi niya sa mga halaman at sangang nakaharang, ay tumambad sa kanya ang isa pang kubo. Noon lamang niya na lamang mayroon pa palang bahay doon, maliban sa tinitirahan na nila Aling Epang, na sa itsura noon ay halatang sadya itong ikinukubli. Nang nasa harapan na siya ng pintuan, ay kaagad niya iyong sinipa. Nakita ni Pilo si Aling Epang na nasa harapan ng isang malaking kawa at para bang mayroon itong pinapanood doon habang pinanggigigilan ang isang manikang hawak nito sa kanyang mga kamay. At pilit niya iyong tinutusok na ang pinupuntirya pala nito ay walang iba kundi si Pilo. Ngunit hindi naman iyon tumatalab. At nagulat si Aling Epang nang bigla na lang bumukas ang kanyang pinto dahil sa lakas nga ng pagkakasipa doon ni Pilo. Nawala sa sariling naibulalas nito ang pangalan ni Pilo dahil sa matindi niyang pagkagulat. Dahan-dahan ang inilabas ni Pilo ang kanyang itak. Sinabi niya sa matanda na alam na niyang ito ang punot dulo ng kaguluhan at mga patayan doon sa kanilang baryo. Pagkat ginawa nitong aswang ang tatlong magkakabarkada na sila Badong, Kiko at Insyong. Galit namang sumagot ang matanda at hindi nito itinanggi ang mga sinabi sa kanya ni Pilo. Inamin niyang siya nga ang may kagagawan ng lahat. Pero ipinagdiinan niyang mayroon siyang mabigat na dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Dagdag pa nito, handa siya sa lahat ng anumang pwedeng mangyari. At taasan niyang sinabi kay Pilo na hindi siya natatakot dito. Bagito lang daw ito at marami pang dapat na malaman. At kaagad na umusal si Aling Epang para mapigilan si Pilo sa anumang masamang binabalak nito sa kanya. Binigkas niyang orasyon para hindi magawa makagalaw ni Pilo. Pero hindi yun tumalab. At hindi na nagdalawang isip pa o nangimi si Pilo na utasin na ang buhay ng matandang bruha. Sinubukan pa nitong linlangin si Pilo at magaan yung pusa pa sana. Pero nagawa na siyang mahawakan ni Pilo. At sa isang iglap ay bumagsak ang katawan nito sa lupa
nang wala ng ulo. Gumulong ang ulo nito at nang huminto, ay nakita pa ni Pilo na tirik ang mga mata nito at lawit ang kanyang dila. Bigla namang pumailan lang ang isang malakas na pagsigaw. Kung kaya, mabilis na napalingon si Pilo. Nakita niyang naroon na pala ang mga anak ni Aling Epang. At nasaksiyan ng mga ito ang lahat ng kanyang ginawa sa kanilang ina. Isinumpa ng magkapatid na kanilang babalikan si Pilo at paghihigantihan. Pero minabuti na lang muna nilang lumayo. Pagkat alam nilang ang taong bayan na ang kanilang makakalaban noong mga pagkakataon na iyon. Pagkat siguradong kakalat na sa buong nayon ang tungkol sa tunay na katauhan ng kanilang ina, na ito ay isang malupit at batikan namang kukulam, na siyang dahilan kung bakit naging aswang yung magkakabarkada, na kumitil ng maraming taga roon at nagasik ng lagim at kaguluhan. At mula noon ay nanumbalik sa dating katahimikan, hindi lamang ang kanilang baryo, kundi pati na rin ang kabuuan ng kanilang bayan. Namuhay sila ng payapa, ngunit kung hanggang kailan ay walang nakakaalam. Dahil sa bawat araw na lumilipas, ay patuloy pa rin naaalala ni Pilo ang mga tinura ng mga anak ni Aling Epang. Hindi niya makakalimutan ang mga tagpong iyon. Tandang-tanda niya ang kanilang mga matang nanlilisik at punong-puno ng galit habang binibitiwan ang kanilang sumpa na sila'y babalik at kanilang paghihigantihan si Pilo. Pero tinanggap naman ni Pilo ng maluwag sa kanyang kalooban na iyon ay kabahagi na ng tungkuling kanyang tinanggap mula sa matanda. At hindi rin naman niya masisisi yung magkapatid, dahil kahit sino namang anak ay pihadong ganun din ang mararamdaman. Mahigit kalahating taon ang mabilis na lumipas. Isang araw ay nagimbal na lang ang mga tao sa baryo nila Pilo nang matagpuan ang isang bangkay. Laslas ang leg nito at wakwak din ang gitnang bahagi ng katawan na para bang itinulad sa pagkatay ng baboy, at nawawala ang mga laman loob nito. Kaya mabilis na umugong sa buong baryo nila na maaaring aswang na naman ang may kagagawa noon. Muling nabuhay ang matinding takot sa mga tao. Nangamba sila na baka pasimula na naman iyon ng mga patayan doon sa kanilang lugar. Samantala si Pilo at ang kanyang ina ay abalang-abala sa kanilang taniman, hanggang sa makarating na rin sa kanila ang balita tungkol sa kanayo nilang napatay. Kanila itong nasagap nang makasalubong sa daan ang kanayo nilang si Aling Berta nang sila'y pauwi na. Hindi maiwasang mapabulalas ng kanyang ina at mag-alala. Pero napapaisip na rin si Pilo sa kung sino kaya ang maaaring gumawa noon. Sino na naman ang aswang na nag-ahasik ng lagim sa kanilang nayon? Biglang naalala ni Pilo ang magkapatid na anak ni Aling Epang. Naisip niyang baka bumalik na ang mga ito. At isang pagpapahiwatig ang ginawang pagpatay sa kanayo nila. Desidido si Pilo na mismo sa gabing iyon ay kanyang aalamin ang tungkol sa bagay na iyon. Kaya nang sumilip siya sa silid ng kanyang ina at makitang ito'y natutulog na, ay kaagad na niyang isinukbit ang kanyang itak at nagmamadali ng nanaog ng kanilang pamamahay. At parang hinipa ng malakas na hangin ang mga damo sa magkabilang gilid ng daan nang dahil sa pagmamadali ni Pilo. Naisip niyang libutin ang buo nilang baryo. Yun lang kasi ang tanging paraan para makaharap niya yung aswang. Pero nakailang ikot na si Pilo ay hindi siya pinalad na yun ay makita. Kaya nung huli ay naisip niyang marahil ay hindi yun lumabas upang manila nung gabing yun. Dahil doon
ay pinagpaliban na lang muna ni Pilo ang paghahanap doon sa aswang. Kinabukasan ay tahimik ang kanilang baryo. Walang masamang balita. Kung kaya, nasiguro ni Pilo na hindi nga lumabas yung aswang nung nagdaang gabi para Manila. Samantala, isang binata ang galing pa sa Maynila ang biglang napasadsad dun sa bayan nila Pilo. Sinundan kasi nito yung kanyang kasintahan. Nagawa naman nilang makapag-usap, yun nga lang, ay ginabi na ito masyado sa biyahe kung kaya hindi sila nakapag-usap ng matagal. At kinailangan na nitong lumisan. Ang malaking problema nito ay wala naman siyang kamag-anak sa lugar na yon. At nahihiya naman siyang doon makitulog sa bahay ng kanyang nobya. At sigurado rin namang hindi papayag ang tatay nito. Kilala pa naman ang pamilya ng mga ito doon. Ibang-iba kasi noon kumpara ngayon. Dati-rati kasi ay napakataas talaga ng paggalang sa mga babae. At pinahalagaan ang apelyido ng bawat pamilya. Hanggat maaari ay ayaw madungisan at mabahiran ng kung ano-anong hindi maganda sa mata at paningin ng mga tao. Nagsinungaling ang binata sa kanyang nobya at sinabing may kamag-anak sila sa katabing sityo at doon siya muna makikituloy. Nangako siya na sa kinabukasan ay kanya na lamang itong babalikan. Paglabas ng malapad na bakuran ng binata ay naglakad-lakad siya. Papadilim na pa naman ng mga oras na yon. Nasabi niya sa kanyang sarili na bahala na. Naisip niya na kung sakalit wala talaga siyang matutuluyan, ay matutulog na lamang siya sa lilib ng isang puno. Pairaos lang niya ang magdamag. Ano ba naman ang isang gabi, sabi pa niya. Napilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Naglakad-lakad siya habang nagpapalingalinga. Naghahanap ng mapupwesto ang maganda. Hanggang sa nakakita siya ng isang malaking puno sa may gilid ng daan na napapalibutan ng makapal na damo. Natuwa siya pagkat naisip niyang maaari siyang mahiga doon. Kaya nagmamadali niyang tinungo iyon at sinabi sa sarili na doon na lang siya magpapahinga. Noong mga panahong iyon ay talaga namang magkakalayo pa ang mga bahay na daan-daang metro ang pagitan. Pagkaupo niya sa may paanan ng puno ay natanaw niya ang isang maliit na tindahan. Muli siyang tumayo at naisipang bumili ng kanyang makakain. Nagkausap sila ni Aling Ising na siyang may-ari ng tindahan. Nagkwentuhan silang sandali kung kaya nalaman nito na galing pa palang binata sa Maynila at wala itong matutuluyan. Kaya nagmagandang loob naman ang Ali kay Chris at sinabing maaari siyang tumuloy sa kanila ng isang gabi kaysa magtiyaga siya doon sa ilalim ng punong kahoy. At baka magkasakit pa kapag pinapak ng mga malalaking lamok. Nung mga panahong iyon pa naman ay marami ang namamatay sa malaria. Nung una ay nag-atubili pa si Chris pagkat nahihiya siya. Pero dahil na rin sa pagpupumilit ni Aling Ising ay napapayag na rin niya si Chris at panayang pagpapasalamat nito. Inistima nilang mabuti si Chris at isinama na rin nila ito sa kanilang hapunan. Nang kumakain na sila, ay may biglang inilabas ang dalagang anak ni Aling Ising na isang mangkok pa na ulam bilang karagdagan. Napansin naman iyon ni Chris na tila kakaiba ang putahe na yon. Naengganyo na sana siyang iyon ay tikman. Lalo pa nga at parehang alok sa kanya nila Aling Ising. Pero biglang naalala ni Chris yung mga sinabi ng kanyang lola na iwasang kumain at uminom kapag nasa ibang lugar, lalong-lalo na kapag hindi niya kilala ang mga taong nagbigay at hindi pamilyar sa kanya yung pagkain. Kaya hindi niya itinuloy ang pagkain noon. Sinubukan pa nila Aling Ising at ng mga anak nito
napilitin si Chris. Pero nagdahilan ito at sinabing masyado nang nakakaya at busog na rin siya. Nagkatinginan ang mag-iina at nagkaintindihan sila. Kaya hindi na nila pinilit na kumain pa si Chris nung pagkain na yon. Napansin din ni Chris na tila walang gana ang mga kaharap niya sa hapag na sila Aling Ising. Napakiramdam niya ay parang siya lang talagang kumakain. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na ibang iba talaga sa probinsya kung mag-istima ng mga panawin. Pero ang hindi niya alam ay ibang putahe kasi ang gusto ng mga ito. Matapos nilang kumain ay nakipagkwentuhan pang sandali si Chris kanila Aling Ising. Hanggang sa nakaramdam na ito ng antok. At napansin naman iyon nila Aling Ising. At nagtinginan silang muli ng kanyang mga anak na tila ba nag-uusap sila sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Kaya tumayo ng anak na binata ni Aling Ising at sinamahan si Chris sa silid kung saan ito matutulog. Pagkasara ng pinto ay nasasabik na ibinalita ng binata sa kanyang ina at kapatid na nasa kwarto na si Chris at agad na nahiga. Dagdag pa nito, ilang sandali lang daw at siguradong ito'y makakatulog na. Inutusan ni Aling Ising ang kanyang mga anak na maganda na pagkat malapit na raw silang kumain. Nagmamadaling nagpadingas ng apoy ang anak na dalaga ni Aling Ising. Inilabas naman ng binata niyang anak ang malalaking kaldero at gawa. Kanilang pinakiramdaman si Chris sa kwarto at napansin nilang napakatahimik na. Kung kaya naisip nilang tulog na ito. Kaya maingat nilang binuksan ang pinto. May hawak na pamalo ang dalagang anak ni Aling Ising. Habang yung binata naman itong anak ay itakandala. Natakam bigla yung mag-iina at hindi na napigilan pang maglaway. Lalo na nang makita nila ang hubad na katawan ni Chris. Pagkat hinubad nito ang kanyang pangitaas. Naririnig at nararamdaman nila ang bawat pagtibok ng pulso nito. At nakaramdam sila ng panunuyo ng kanilang mga lalamunan sa sobra nilang kasabikan. Pumwesto silang mag-iina at nakahanda na silang isagawa ang masamang bala kay Chris. Nang bigla na lang silang natigilan. Nang magpakita ang aswang na nanghawa sa kanila at sila'y pinigilan. Nagalit pa ang mga anak ni Aling Ising sa ginawa ng pagpigil at sinabing napakadamot daw nito. Na nais pa yatang suluhin ang taga-Maynila. Pero wala silang magagawa. Kundi ang sumunod pagkat mas nakatataas sa kanila yon. Lumabas sila ng tahimik mula doon sa silid at itinulog na lamang ni Aling Ising ang naunsyami niyang pagnanasa. Habang yung mga anak nito ay lumabas ng kanilang bahay at pinagdiskitahan ang mga alagang hayop ng kanilang kanayon. Walang kamalay-malay si Chris na muntik na siyang makatay nung mag-iina pagkat napakaimbing ng kanyang pagkakatulog dahil na rin sa sobrang pagod sa ginawa niyang pagbiyahe. Kinabukasan ay nagpasalamat si Chris kanila Aling Ising at maaga itong nagpaalam. Bumalik muli si Chris sa bahay ng kanyang nobya na si Digna. Natuwa naman ito nang muli siyang makita at kinamusta siya kung naging maayos naman daw ba ang kanyang naging pamamahinga noong nagdaang gabi. Maagap naman tumugon si Chris at sinabing oo. Sinabi sa kanya ni Digna na kanya itong dadalhin sa magagandang tanawin doon sa kanila at nagpaalam si Digna sa kanyang ama. Inihanda na rin niya ang kanilang mga dadalhin pagkat kasabay ng kanilang pamamasyal ay magpipiknik din sila. Una nang pinunta nila Digna ang parang at kanyang ipinakita kay Chris ang kanilang mga alagang baka. Tuwang-tuwa naman si Chris dahil sa sariwang hangin na kanyang nalalangap.
Yung kasi ang unang pagkakataon na nakarating siya sa isang probinsya. Pero ang mas ikinasiya pa niya ay dahil sa kapiling niya ang kanyang nobyang si Digna noong mga oras na yon. Sunod naman nilang pinuntahan ang isang maliit na lawa na napakalinaw ng tubig. Doon nila naisipang maglatag at magpiknik. At nang makaramdam ng gutom, ay nagkayaya na silang dalawa na kumain. Pero biglang naudlot ang kasiyang nararamdaman ni Digna, pagkat biglang sumulpot ang isang babae na naroon at nakatago sa isang malaking puno malapit lang sa kanila. At sa isang iglap ay nagawa ng babae na makapaglagay ng isang mangkok ng pagkain ang hindi namamalaya ni Chris, pagkat ginamitan niya iyon ng kanyang itim na mahika. At yung pagkain na iyon ay walang iba kundi ang paboritong putay at kainin ng mga aswang. Labag man iyon sa kalooban ni Digna ay wala na siyang nagawa pa, pagkat hindi niya maaaring suwayin o tutulan yung babae sa anumang gustuin nito, pagkat masama itong magalit. Kaagad namang napansin ni Chris ang putaying iyon at mabilis niyang naalala na mayroon ding inihain sa kanya sila Aling Ising nung naroon pa siya sa bahay nito. Biglang nadula si Chris at hindi na nagawa pang bawiin ang kanyang mga nasabi. Nagkunwari naman si Digna at nagmaang-maangan na kunwari ay hindi niya alam na doon natulog si Chris kanila Aling Ising, pagkat siya yung babaeng pumigil sa mga ito na isagawa ang masamang balak sa kanyang nobyo. At sinabi niya kay Chris na ang buong akala niya ay sa kamag-anak ito nakituloy. Umami naman kaagad si Chris at sinabing siya ay nagsinungaling, pagkat wala naman talaga siyang kamag-anak sa kanilang lugar. Nahiya lang daw siya na magsabi ng totoo. At muli nitong ibinalik ang usapan tungkol doon sa putahe na iyon. Sinabi niya kay Digna na marahil ay espesyal na pagkain ang putahe na iyon sa kanilang probinsya, kung kaya madalas nila itong niluluto at isinasama sa hapag. Napaoo na lang si Digna at kanya na lamang sinang-ayunan ang mga sinabi ng kanyang nobyo na si Chris. Sinabi nito kay Digna na dahil sa siguradong siya nagluto ng putahe na iyon, kung kaya kanyang susuwain ang mga tagubilin sa kanya ng kanyang lola. At siya ay kakain noon. Sabay sandok dun sa mangkok at isinubo kaagad. Naasarapan nito at nagpaulit-ulit ng kuha. At nagawa nitong maubos ang isang mangkok na inilagay ng babae, na walang iba kundi ang anak ni Aling Epang na si Dulce. Tinupad nito ang kanyang mga sinabi at nagbalik nga sa kanilang lugar. At nasimula na nitong makapagasik ng lagim, na kanya ng unang hinawaan si Digna. At si Digna naman ay nilawayan si Aling Ising at ang dalawang anak nito. At may namatay na nga na isa nilang kababaryo, at ang may gawa noon ay walang iba kundi si Digna. At matapos ngang maubos ni Chris ang putaying nilagay ni Dulce, ay masayang masaya ito nung lumisan. At nakakaloko ang ginawang pagtingin nito kay Digna. Ngunit wala namang magawa ang dalaga, pagkat parang alipin lang siya nito, dahil nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Dulce. Nang pauwi na sila, ay nakaramdam na si Chris ng kakaiba. Nagsimula ng uminit ang kanyang buong katawan at pinagpapawisan na siya ng butil-butil. At bakit parang naging maligalig ang kanyang sikmura? Nagsimula na rin itong mamutla at hindi maawat sa pagkamot dahil sa tindi ng kati na kanyang nararamdaman sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nagsimula na rin itong maglaway ng walang patumangga, na hindi niya makontrol ang kanyang sarili. At parang hinahanap-hanap niya yung putahe na yon. At bigla nga itong huminto at hinalungkat yung kanilang mga dala. Nang makita niya mangkok, ay kanya pang sinimot at dinilaan niyon, para itong aso na nakatuwad habang dinidila ang mabuti yung mangkok
at wala talaga siyang itinira. Nadaig pang hinugasan iyon dahil sa sobrang linis. At nang makakita ng kalabaw, ay gusto niya iyong atakihin. Ngunit, pinigilan lamang ito ni Digna. Dahil doon, ay hindi sila nagtuloy sa kanilang bahay. Sa halip, ay dinala niya si Chris at ibinalik kanila Aling Ising. Takang-taka naman sila Aling Ising kung bakit magkasama silang dalawa. Dahil hindi naman sinabi sa kanila ni Chris na ang kasintahan nito ay walang iba kundi si Digna. Kaya nga inakala pa ng mga anak ni Aling Ising na gustong suluyin ni Digna si Chris bilang kanyang pagkain. Wala silang kaalam-alam. Nakasintahan pala ni Digna si Chris. Sinabi niya sa kanila na hindi na nila kailangang magsikap pa na hawaan ito. At hindi na rin nila maaaring pagtangkaan ang buhay ng kanyang nobyo at gawin nilang pagkain pagkat kauri na nila ito. Kung kaya kanyang ipinakiusap kanila Aling Ising na kung maaari ay dumuna muna sa kanila si Chris at kanila itong gabayan sa mga dapat itong gawin bilang isang aswang na tahimik ang mag-iina at nagkatinginan. Hanggang sa umalis na lang at lahat si Digna ay wala ni isa man sa kanila ang nakapagsalita. Dinala nga ni Digna ang kanyang kasintahan na si Chris sa bahay nila Aling Ising at ibinili niya sa kanila na turuan ito ng mga dapat itong gawin ngayong isa na itong ganap na aswang. Nakaramdam naman ng malaking panginginayang ang mag-iina pagkat malaki talaga ang kanilang pagnanais na maging pagkain nila si Chris. Pero wala na silang nagawa pagkat kauri na nila ito. At kahit isa sa kanila ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita kay Digna. Nanatili lamang silang tahimik at walang kibo hanggang sa umalis na ito. Naiwan si Chris sa bahay nila Aling Ising na masama ang pakiramdam. Parang nag-aalboroto ang kanyang sikmura at mga bituka. Walang tigil siya naglalaway at hinahanap-hanap ang masarap na pagkaing kanyang natikman. Namumutla ang mukha nito habang walang tigil ito sa kakakamot. Init na init din ito at di malaman kung ano ang kanyang gagawin. Hindi ito mapakali. Nang medyo may masmasan ay kanyang tinanong sila Aling Ising kung ano bang nangyayari sa kanya at bakit siya nagkakaganon. Nagkatinginan sila Aling Ising ng kanyang mga anak. Nagdalawang isip pa sila nung una na sabihin kay Chris ang totoo. Pero hindi na rin napigilan pa ng anak na lalaki ni Aling Ising at kanya nang sinabi kay Chris ang totoong dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Nang bigla na lang itong tumayo at tila nawala na naman sa kanyang sarili. Hinahanap na naman yung putay na gawa sa atay na kanyang natikman. Pero wala pa rin itong tigil sa pagkakamot at unti-unti na ring hinuhubad ang mga suot na damit pagkat siya init na init. Kinuha naman ng anak na dalaga ni Aling Ising yung bote ng langis at ibinigay niya sa kanyang ina. Inilapag naman iyon ni Aling Ising sa tabi ni Chris at nang mapansin niyo ng binata ay kanya yung kinuha at binuksan. Nagsalin nito ng langis sa kanyang kamay at ipinahid sa buo niyang katawan. At unti-unti nang nawala ang kanyang pangangati. Ganon din ang matinding init na nararamdaman. At bigla itong yumuko na umiiwas sa liwanag. Nagpunta ito sa madilim na bahagi ng bahay nila Aling Ising na hindi naaabot ng liwanag ng kanilang lampara. Naging malikot ang mga mata nito at walang tigil sa kakalinga. Maya-maya pa ay hindi na rin mapakali sila Aling Ising at napakaalinsangan na rin ng kanilang pakiramdam. Nagsimula na rin mangamot ang mga ito na hindi malaman kung aling parte ng kanilang katawan ang uunahing kamutin. Kaya nagpahid na rin sila ng langis. Hanggang sa bigla na lang kumilos si Chris at naisipan nitong lumabas ng bahay. Kung kaya, sinundan na rin siya nila Aling Ising.
Magkakasama silang umalis sa kadiliman ng gabi. Samantala, sa bahay naman nila Pilo, ay hinihintay pa rin niyang makatulog ang kanyang ina. Pasimple niya itong pinapakiramdaman. Naiinip na siya at gusto na niyang lumabas ng kanilang bahay. Dahil may nararamdaman na siyang kakaiba. Pakiramdam ni Pilo ay gumagala ng aswang upang manila na naman ng sunod nitong magiging biktima. Pero kailangan niya maging matyaga pa sa paghihintay dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang kanyang mga ginagawa. Dahil alam ni Pilo na siguradong mag-aalala ito. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Kaya nagtiis pa siya. Naisipan niya magtimpla na lang muna ng kape para mawala ang kanyang inip at antok. Mabilis na lumipas ang halos 2 oras. Nakakatatlong tasa na rin siya ay gising pa rin ang kanyang ina. Masyado na nag-alala si Pilo na baka may mabiktima na ang aswang. Kung kaya, nagpasya na siya lumabas ng kanilang bahay. Tumayo siya at kanyang kinuha ang itak. Pero nang aktong lalabas na siya, ay siya naman paglabas din ng kanyang ina mula sa kwarto nito. Kung kaya, nagulat siya. At kaagad na naupong muli sa gilid ng mesa at itinago ang itak. Nagtaka naman ang kanyang ina nang makita siya nito at agad na nagtanong kung bakit daw gising pa siya. Sinabi naman ni Pilo na hindi pa siya dalawin ng antok. Muli siyang tinanong ng kanyang ina kung may problema ba raw siya, na ano daw ang bumabagabag sa kanya. Sinabi naman niyang wala at hindi lang daw talaga siya makatulog pa. Hindi pa daw siya inaantok. Nabaling ang paningin ng kanyang ina sa may mesa at nakita nito yung tasa. Kaya bigla nitong nasabi na paano raw siyang aantukin. Mukha na namang nawili siya sa pagkakape. Napakamot na lamang ng ulo si Pilo at sinabing maya-maya ay papasok na rin siya sa kanyang silid upang matulog. Kaya iniwan na rin siya nito. Nang nakabalik na sa loob ng silid ng nanay ni Pilo, ay nagkunwari siyang pumasok na rin sa kanyang kwarto. Ipinarinig pa niya sa kanyang ina yung pagsara niya sa pinto noon. Pero ginawa niya iyon nang nasa labas siya ng kanyang silid. At naghanda na rin siya para lumabas ng kanilang bahay. Pagkalabas niya ay nagmamadali na siyang umalis. Gamit ang kanyang kakayahan ay madali niyang narating ang katabi nilang sitio. Doon niya naisipang unang magpunta. Halos 1 oras din siyang naghintay doon at nag-abang sa aswang. Pero hindi niya ito nakita. Kaya nilisan na niya ang pok na iyon at lumipat siya ng pwesto. Hanggang sa makita niya ang 2 niyang kamag-aral noon nung sila'y nag-aaral pa. Kilalang barumbado ang mga ito at pareho silang nakainom. Nagkunwari si Pilo na naglalakad lang rin at sila'y makakasalubong. Una na siyang napansin ng mga ito at kagad na tinanong kung saan magpupunta. Mukhang ginabi na rin daw siya sa daan. Sabi pa ng mga ito sa kanya. Oo nga sagot naman niya. At sinabing siya'y papauwi na rin. Kanyang pinaalalahanan yung 2 na mag-ingat at pinayuhang umuwi na rin dahil sa lubang delikado. Pero sa halip na ikatuwa ng mga ito, ang ginawa niyang pagmamalasakit sa kanila, ay minasama pa at kinutya pa si Pilo. Nilait-lait siya ng mga ito at pinagmalakihan. Sila pa raw ang nakuha ang pagsabihan ng gano'n ni Pilo gayong ito daw ang dapat nang umuwi at mag-ingat. Dahil nung nag-aaral pa raw sila ay isa itong lampa. At pinagtawanan pa siya ng mga ito. Masakit man sa kanyang loob ang mga narinig, ay hindi na lang niya pinansin ang mga ito. At nagpatuloy na lang siya sa kanyang paglalakad. Naisip niyang hindi naman sila ang kanyang pakay. Ilang sityo pa ang nagawang maikutan ni Pilo bago siya nagpasyang umuwi. Di niya maiwasang mapaisip
na lubang mailap yung aswang na kanyang hinahanap. Dahil tulad ng naunang gabi niyang paghahanap, ay bigo pa rin siya na matagpuan ito. Nang sumunod na araw, ay nabalitaan na lamang ni Pilo ang tungkol sa masamang balita. Kapwa napatay ang mga kaklase niya dati na kanyang nakasalubong nung nagdaang gabi. Natagpuang patay ang mga ito na may ilang metrong layo sa bawat isa. Kaya hinala ng marami ay nagawa pang makatakbo ng isa sa kanila. Ngunit naabutan at napatay din. Nanlumo si Pilo at hindi niya maiwasang masabi na kung nakinig lamang sila sa akin, di sana ay buhay pa sila. Nalulungkot na sabi ni Pilo sa kanyang sarili. Samantala, sa bahay naman nila Aling Ising, ay dinidila-dilaan pa ni Chris ang kanyang mga daliri at sinisipsip. Dahil sa sobrang pagkahayok sa sariwang karne at dugo na kanyang natikman. At tuwang-tuwa sa kanya sila Aling Ising na hindi maiwasang mapabulalas ang binatang anak nito at sinabing lintik din pala kung kumain ang mga tagamay nila para daw mauubusan. Sinaway naman siya ng kanyang kapatid at sinabing ganon din naman ito nung una. Kung kaya muli na lang nitong itinoon ang kanyang atensyon sa kinakain. Habang abala sa pagkain ay sinabi pa niyang nakaganti na rin daw siya sa lahat ng kape ang naranasan niya mula sa magkaibigan. Dahil isa palang binatang anak ni Aling Ising sa madalas na pagdiskitahan ng magkaibigan nung sila'y mga nag-aaral pa. At napapatingala pa ito sa sarap habang ninanamnam ang kanyang kinakain. Maya-maya ay biglang dumating si Digna. Inimbitahan ito ni Aling Ising na sila'y saluhan. Sinabi naman ni Digna na tama nga ang kanyang hinala. Nang marinig ang balita tungkol sa magkaibigan na natagpuang patay at wala na ang mga laman loob. Nangiti naman sa kanya sila Aling Ising. Nakita niya si Chris na halos ayaw ng huminga habang nilalantakan ang kanyang pagkain na para bang walang dumating at hindi man lang siya pinansin nito. Tinanong niya sila Aling Ising tungkol kay Chris. Maganda naman ang mga narinig niyang itinugon sa kanya nila Aling Ising. At nakisalo na rin si Digna sa kanila. Nag-usap-usap silang lahat at kanilang napagkasunduang lumakad na naman sa kinagabihan upang manila ng kanilang mabibiktima. Sa bahay naman nila Pilo ay patuloy niyang iniisip ang mga pangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit parang napakailap ng aswang at hindi niya ito matempuan. Hanggang sa bigla na lang may sumagi sa kanyang isipan. Nagpunta siya sa punong kawayan na malapit sa kanila at tumaba siya ng isa. Kanyang pinatulis ang dulo noon at umuwi. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay hinawakan niya ng maigpit ang bagakay na kanyang pinatulis. At walang sabi-sabing tinusok ang kanilang bubungan. Biglang pumailan lang ang isang malakas na tinig. Mayroong naroon sa kanilang bubungan at maya-maya pa ay napansin niyang may dugo ng tumutulo mula sa bagakay. Mabilis siyang lumabas at nakita niyang isang uri ng hayop na halos sinlaki ng baboy na mabilis tumatakbong palayo mula sa bahay nila. Gamit ang kanyang natatanging lakas at husay ay pinawala ni Pilo ang hawak na sibat at kanya naman iyong tinamaan. Nakita niyang sumubsob iyon ng tamaan dahil sa bilis ng pagtakbo. Umusal si Pilo at sa isang iglap ay nagawa na niyang malapitan ito. Doon niya nalaman na isa pala itong sigbin. At ang pagkakaalam niya sa mga kwentong kanyang naririnig noon, ang mga sigbin ang siyang nagsisilbing mata at tenga ng mga aswang. Itong tagapaghatid ng balita sa kanilang mga amo. Kaya hindi nga katakatakang maiwasan si Pilo ng aswang na kanyang hinahanap. Pagkat mayroon palang sigbin na nakabantay sa kanya na minaman-manan
ang lahat niyang galaw at isinusumbong kung saan siya naroon. Dahan-dahang hinugot ni Pilo yung kanyang itak mula sa lalagyan nito at kanyang tinagpasang ulo ng sigbin. Sa kinaroroonan naman nila Dulce ay bigla na lamang itong napaigtad at may ininda sa kanyang katawan. May kung anong sakit siyang naramdaman at biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Bigla siyang kinabahan at nag-alala at nasabi niya sa kanyang nakatatandang kapatid na may nangyaring masama sa kanyang alaga. Lalabas na sana ito doon sa kanilang pinagtataguan para puntahan ang kanyang alagang sigbin pero pinigilan siya at pinakalma ng kanyang kuya. Kitang-kita ang galit sa mga mata ni Dulce. Sinabi pa niyang isasama niya sa kanyang listahan ang gumawa noon sa kanyang alaga na wala siyang kamalay-malay na si Pilo din ang may gawa noon. Sinabi ng kuya niya na kailangan nilang mag-isip ng bagong plano kung papaano nila mapaghihigantihan si Pilo gayong wala na ang alaga niyang sigbin. At biglang kumislap ang mga mata ni Dulce na magkaroon ng magandang ideya at nangiti pa ito. Kinagabihan ay muling lumakad si Pilo upang hanapin at kaharapin ang aswang na nag-aasik na naman ng lagim doon sa kanilang baryo. Wala siyang kamalay-malay na hindi lamang iisang aswang na kanyang hinahanap. Nagmamadali niyang nilibot ang kanilang mga karatig po pero hindi pa rin siya pinalad na makita kahit ang mga anino nito. Kaya nagpasya siyang umuwi na lamang. Nang naglalakad na siya pauwi sa kanila, ay bigla na lang siyang kinabahan. Kung kaya ginamit na niya ang kanyang nalalaman upang mabilis na marating ang kanilang tahanan. Pero nagimbal siya sa kanyang nasaksihan. Pagkat naabutan niyang wasak ang kanilang bahay at naroon palang lahat ng mga aswang na kanila lang pinagsasaluhan ang katawan ng kanyang ina, na nagdidilaan pa sila ng mga daliri at sinasabing napakasarap ng ina ni Pilo kahit maganit na. Na si Aling Ising pa nga ay sinabing mapapadalas daw yata ang pagkain niya ng kanyang mga kababata dahil masarap daw pala ang mga kaidaran niya. Napaluha na lamang si Pilo sa sobrang galit na kanyang naramdaman. Hindi siya makapaniwalang nakaharap siya ng mga sandaling iyon sa bangkay ng kanyang ina habang pinagsasaluhan ng mga aswang. Naawa siya sa masaklap na sinapit ng kanyang ina. Sobrang sama nga talaga ng mga ito, naisip niya. Dahil kahit ang mga walang malay ay kanilang idinadamay. Maya-maya ay nakarinig si Pilo ng isang malakas na lakak. Nakita niya si Dulce at ang kuya nito. Tinanong pa siya ng mga ito kung anong kanyang nararamdaman noong mga sandaling iyon. Ano daw ang pakiramdam nang mawalan ng isang ina. Ngunit sa halip na sagutin at makipag-usap sa kanila si Pilo, ay bigla na lamang itong naglaho. At bigla na lang napahawak sa kanyang leeg ang binatang anak ni Aling Ising nang maramdaman niyang parang may sumaya doon. At bigla na lang napahiyaw si Aling Ising, pati ng dalagang anak nito. Nang bigla na lang malaglag ang ulo nito at agad na bumagsak ang katawan sa lupa. Kahit si Dulce at ang kanyang kuya ay nagulat sa kanilang mga nasaksihan. Hindi nila akalaing ganun pala kabagsik ang kakayahan ni Pilo. Walang-wala sa isip ng magkapatid na ganun pala kabisa ang iniingatan nitong anting. Nagbagong anyo sila Aling Ising at sinubukan niyang atakihin si Pilo. Pero tumilapon lang ito sa isang malaking puno na naroon at tumampas ang kanyang likod sa lakas ng puwersa ni Pilo. Dahilan para mabali ang gulugod nito at hindi na nakuha pang makatayo. Galit na galit ang dalagang anak nito sa kanyang nakita. Kung kaya, ito naman ang sumubok
Pero bago pa ito makagawa ng anumang aksyon, ay nakita na lamang niyang nahulog ang kabahagi ng kanyang buhok na naputol. Nasa sobrang bilis nga ng mga pangyayari ay hindi niya alam kung anong nangyari. Basta nakita na lamang niyang nahulog ang kanyang mga buhok at nanlaki ang kanyang mga mata nang may maramdaman sa kanyang leeg. Nakasunod ng kanyang mga buhok ay bigla nilang dumulas ang kanyang ulo sa leeg at kasunod ding nahulog. Napasigaw si Aling Ising dahil sa nasaksihan niyang kamatayan ng kanyang anak na dalaga. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Nakiusap si Digna at sinabing wala silang kinalaman ang kanyang kasintaang si Chris sa mga patay na nangyayari at kanyang itinuro si Dulce. Pero bago pa nito tuluyang matapos ang mga sasabihin, ay nagulat siya nang naroon na sa tabi niya si Pilo. At hawak na ng dalawang kamay nito ang magkabila niyang labi. Napaatras si Chris at napaupo sa lupa. Nang bigla na lang pwersa ang ibuka ni Pilo ang bibig ng kanyang kasintahan. Nagtalsikan at nagkalat ang mga bahagi noon sa lupa, kasama na ang kanyang utak. Bumagsak ang katawan nitong wala ng buhay, na tanging panga na lamang ang naiwang nakakabit sa kanyang leeg. Sa kabila ng matinding takot na naramdaman ni Chris dahil sa kanyang mga nasaksiyang kakayahan ni Pilo, ay nangibabaw pa rin sa kanya ang pagmamahal sa kasintahan at bigla itong tumayo. Galit na galit ito. Mabilis niyang sinugod si Pilo, pero sinalubong naman siya nito. Naramdaman din niya na alasa ang sinapit ng kanyang mga kasama. Parang dinaanan lamang siya ng hangin pero nahati sa dalawa ang kanyang katawan. At nang bumagsak sa lupa, ay lumabas pa ang mga laman loob nito mula sa kanyang katawan. Sinamantala naman ni Dulce at ng kuya niya ang pagkakataon na yon para atakihin si Pilo pero hindi pa rin nila ito naisahan. Punong-puno na ng dugo ang hawak na itak nito. Wala ring nagawa ang paggamit nila ng mga insekto. Kahit ang mga orasyong nalalaman nila ay walang naging epekto o bisa kay Pilo. Sinubukan ng kuya ni Dulce na gamitin din ang kanyang natatanging bilis at lakas. Pero wala iyon sa kalingkingan ni Pilo. Napakabagal niya kung ikukumpara kay Pilo. Pero hinayaan lang siya ni Pilo na umatake ng umatake. Ngunit nang makahanap na ito ng magandang tiyempo, ay nagawa na niya itong mahawakan sa mahaba nitong buhok. Na sinalubong ni Pilo ang kanyang pwersa at napasigaw na lang si Dulce nang makita niya bumagsak sa unahan ang katawan ng kanyang kuya na wala ng ulo. Na nagawa iyong bunutin ni Pilo gamit lamang ang kanyang mga kamay. Napaluhod si Dulce sa tindi ng kanyang panlulumo. Mas lalo pang nag-apoy ang galit na kanyang nararamdaman para kay Pilo. Kasabay noon ay sinabi niyang walang karapatan si Pilo na patayin ang kanyang mga mahal sa buhay. Wala daw itong karapatan na patayin ang kanilang ina at ngayon naman ang kanyang kuya. Dahil ipinagtanggol lang naman daw sila ng kanilang ina mula sa mga kababaryong mapangapi. Marami pang sinabi si Dulce pero nang sapat ang narinig ni Pilo ay kanya na ring tinapos ang buhay nito. Sa sobrang bilis ng ginawa niyang pagtaga sa katawan ni Dulce ay halos magkapira-piraso ang mga bahagi nito. Nag-ipon si Pilo ng mga tuyong damo at dahon ng nyog. Binuhusan niya iyon ng natitirang petrolyong natira sa nabasag nilang lampara at kanya nang sinigaan niyon. Kasabay ng pagtupok ng kanilang bahay at ng mga katawang naroon kabilang na ang sa kanyang ina, ay kanya na ring sisikaping kalimutan ang mga mapapait na nangyari at alaala sa baryo nilang iyon. Ibinili niya sa kanilang kamag-anak ang kapiraso nilang lupa at ng ibang bayan si Pilo. Nais niyang magkaroon ng bagong buhay, pero hindi para talikuran ang kanyang gampanin. Gusto lang niya magsimula ng panibago, pero hindi yun nangangahulugan. Nakakalimutan na niya ang kanyang tungkulin. Maraming nalaman si Pilo
dahil sa mga ipinagtapat sa kanya ni Dulce. Nagmula pala ang nanay ng mga ito sa kanlurang bahagi ng Visayas. Tumakas mula sa puot ng kanilang mga kababaryo dahil sa ang ina ng nanay nila Dulce na si Aling Epang ay isang bruha, kung saan ito nakakuha ng mga itim na kaalaman at kakayahan. Pero sinubukan din namang mamuhay ng tahimik at payapa sa lugar nila Pilo. Pero dahil sa mga kaapiang naranasan ng mga anak nito mula sa kanilang mga kababaryo, kung kaya napilitang magiganti. Kaya nasabi ni Pilo na maaring totoo nga talaga ang kasabihan ng ikasasama ng isang mabuting tao ay ang kasamaan din ng kanyang kapwa. Matapos ang malagim na pangyayaring iyon, ay natahimik na muli ang bayan nila Pilo. Mula din noon, ay hindi na nila nakita pang muli si Pilo sa kanilang lugar. Nagpalipat-lipat ito habang patuloy na kanyang ginagampanan ang tungkuling ibinigay sa kanya ng matanda. Kalaunan ay nagkaroon din ito ng sariling pamilya. Pero hindi rin naging masaya at payapa ang kanilang naging pamumuhay. Makailang ulit siyang namatayan ng anak. Dahil sa kanyang mga mahal sa buhay sinasagawa ang paghihiganti sa kanya. Pagkat hindi nila mabasta-basta si Pilo, hindi nila ito kaya. At yun din ang labis na ipinagdaramdam ni Pilo. Dahil hindi niya magawang mabahaginan ng kanyang kakayahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi rin niya sila magawang maprotektahan. Kahit nga sakit na mga ito ay hindi niya kayang gamutin. Pero kapag sa ibang tao ay simple lamang niya iyong nagagawa. Kaya malimit niyang maitanong noon kung anong klaseng kapangyarihan daw ba ang napunta sa kanya. Malimit din niyang sisihin ang matanda maging kakayahang ipinagkalob nito sa kanya. Pero wala na rin nagawa pa si Pilo, kundi ang tapusin ang nasimulan niyang laban na yon. Dahil aminin man niya o sa hindi, ay napamahal na rin sa kanya ang agimat na taglay. Gayon din ang kanyang tungkulin. Lumaki ang pamilya ni Pilo. Nagkaroon siya ng maraming apo. At nang dumating ng kanyang oras, labag man sa kanyang kalooban, ay kanya nang isinalin ang gampaning iyon at kakayahan sa isa niyang anak na lalaki na para sa kanya ay karapat-dapat na magmana noon. Pero pinaalalahanan na niya ito sa lahat ng hirap ng kaloobang kailangan niyang danasin. At maluwag pa rin naman itong tinanggap iyon. Kaya pumanaw si Pilo nang maluwag ang kanyang dibdib at may ngiti sa kanyang mga labi.